Worship, worship, kneel before the Lord, worship, worship His holy name. Kneel before the Lord, worship, 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 kneel before the Lord, worship, worship His holy name. Praise before the King of Kings, serve Him, praise His name. Praise before the King of Kings, praise His holy name. Praise before the King of Kings, serve Him, praise His name. Praise before the King of Kings, praise His holy name. Praise His holy name. Praise His name. Praise His name. When I look back on my life, Lord, I see your mercy and your grace. You guided and you blessed me. You never failed to amaze. When trials came to test me, you were there to get me through. The promises in your word gave me strength to follow you. You're more than enough. You're more than sufficient. Time and again, you've proven that you're more than enough. You have given me all my needs, though I don't deserve them all. Lord, I thank you. You're always more than enough. When I live in this restless world, may I faithfully obey your will and your holy word. Though troubles come my way, I can't wait for you to come again and take me home to heaven shore. Oh, what joy to be in paradise with you, Lord, forevermore. You're more than enough. You're more than sufficient. Time and again, you've proven that you're more than enough. You have given me all my needs, though I don't deserve them all. Lord, I thank you. You're always more than enough. You're more than enough. You're more than sufficient. Time and again, you've proven that you're more than enough. You have given me all my needs, though I don't deserve them all. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Jesus, I thank you. You're always more than enough. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Ang Salita ng Buhay. Ang palatuntunang Ang Salita ng Buhay ay hatid sa inyo ng mga kapastoran
na nais tumulong sa paglago espiritual ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Ang palatuntunang ang salita ng buhay ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap ng alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng MTNK Channel online streaming. Ayon sa Mateo Kapitulo 4, Talata 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Halina't ating pakinggan ang salita ng buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong umaga ay mag-aaral tayo patungkol sa paksa na ibinigay po sa atin, Resurrection and Ascension of the Lord Jesus Christ. Nais ko po na buksan natin ang ating Bible dito po sa 1 Corinthians chapter 15 beginning from verse 16 hanggang 20. Ang 1 Corinthians chapter 15 ay tinatawag na resurrection chapter in the Bible. Sabi po dito, for if the dead rise not, then is Christ raised, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this world only we have hope in Christ, we are of all men the most miserable. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. Paano kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Kristo? What if Christ did not resurrect from the dead? What if there's no resurrection? Paano kaya kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo? Ano ang kasagutan ho? Dahil may mga naniniwala, at ito'y binigyan ni Apostol Pablo
ng defense yung patungkol sa paniniwala na si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ay hindi nabuhay na maguli. Kaya, paano nga kaya kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus? Nais kong tingnan natin katotohanan, liwanag ng salita ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ito, manalangin muna tayo. Aming Ama, o Diyos ng Israel, pagpalain mo kami ngayon, samahan, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Samahan mo po kami at pagpalain kami, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If there's no resurrection, tingnan ho natin, consideran ho natin mga bagay na ito. Tingnan ho natin ano ang pwedeng kasagutan at ano ang sagot ng Biblia ayon po dito sa 1 Corinthians chapter 15 na kung ang Panginoong Kristo ay hindi nabuhay na maguli. Naniniwala po tayong lahat that Jesus Christ resurrected, yung bodily, we believe in bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya po una sa lahat, paano kung hindi nagkaroon ng resurrection? What if there's no resurrection? Number one, preaching is without profit. Preaching is without profit. Makikita po natin yan from verses 14 to 15. Walang kapakinabangan ho yung pangangaral. Walang kabuluhan itong pangangaral kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi nabuhay na maguli. Sabi po na verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Sabi sa 15, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. So kaya ho yung ating pangaral, ang preaching o yung pangaral, tinatawag ho itong fabrication of historical inaccuracies and personal lies if the resurrection of Christ is not a fact. So if Christ's resurrection is not a fact, both preaching and preachers are false. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Kaya, pansinin natin salitang vain. Ang ibig sabihin niyan, that word means without content. Ibig sabihin, walang kabuluhan, walang laman. Baliwala yung ating pangaral, and this is without profit. Kung walang pagkabuhay na maguli ang Panginoong Kristo. At nakapaloob ho dito, una, the message has lost no content. The message has lost no content, sabi ng verse 14. And without the resurrection of Jesus Christ, yun pong mabuting balita ay magiging bad news. Yung good news, magiging bad news. Without the resurrection of Jesus Christ, the gospel is empty, hopeless message, and meaningless nonsense. Magiging parang it doesn't make sense kung hindi siya nabuhay na maguli. Pero salamat na lang sa Panginoon, salamat na lang sa Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Okay? So, kaya maging even yung empty tomb, even a dead in Christ in a tomb will never save anybody. A dead Christ is a disappointing Christ. Sabi nga daw po. Kapag ang ating Panginoon namatay lang siya, pero hindi siya nabuhay, parang baliwala ho yung lahat ng ginagawa natin. Itong pagtuturo, itong pangangaral, itong pag-aaral natin, yung ating pananampalataya, baliwala lang ho yan kung hindi siya nabuhay na maguli. Kaya lang po, lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, sabi ng Bible, ay hindi walang kabuluhan. Bakit po? Dahilan sa ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Secondly, the messengers have lost their credibility. Hindi lamang ho yung the message has lost its content, but also the messengers have lost their credibility. Wala hong kredibilidad na ika nga tinatawag yung lahat ng mga mangangaral. Batay po dito sa binanggit ng verse 5, lahat po ng mangangaral ay magiging false witnesses of God. Because, sabi ng Bible, we have testified of God that He raised up Christ whom the dead, whom the raised not up, if so that the dead rise not, kung hindi nabuhay mula sa kamatayan. Kaya nga ho, wala hong kredibilidad, walang kabuluhan, hindi lamang ho yung mensahe, kundi wala tayong magiging kapakinabangan
sa anumang bagay, sa pangangaral, maging sa pakikinig ng mga pangangaral, at yung mga mensahe at mensahero, mawawala ho yung kanilang kredibilidad dahil binanggit ho na kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay na maguli. Kaya nga po, preaching is without profit. Secondly, faith is without forgiveness. Yung ating pananampalataya ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Opo. So, yung pananampalataya na meron tayo ay hindi makakasumpong, hindi magkakamit ng anumang kapatawaran dahilan sa ang kamatayan ng Panginoon ay naging walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay na maguli. Tingnan ho natin yung verse 16 and 17. Ang sabi ng 16, if the dead rise not, then is not Christ raised. Kung yung mga patay hindi nabuhay, si Kristo hindi rin nabuhay. Pero ang katotohanan, siya po'y buhay. At siya'y buhay magpakailanman. He resurrected. Ayon po sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 17, ay ganito, and if Christ be not raised, your faith is vain, we are yet in your sins. Nananatili pa rin tayo sa ating kasalanan. Nananatili pa rin tayong makasalanan. Bakit po? Sapagkat walang katubusan ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya yung pananampalataya, hindi magkakamit ng anumang kapatawaran kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga then we are in trouble if there's no resurrection, if Jesus did not resurrect, without bodily resurrection of Jesus Christ, we are in trouble. And if there's no resurrection, our faith is without forgiveness. Wala hong kapatawaran yung ating pananampalataya, yung paghingi natin ng tawad sa Diyos, walang kabuluhan kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga natututo tayo, namula tayo, opo, wala rin tayong Kristyanismo. Namula tayo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus, nakakilala tayo sa Panginoon dahil may mga maangaral, may naghatid sa atin ng mensahe ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Ang Kristyanismo, yung totoong Kristyanismo yung talagang ipinapangaral ay tungkol kay Kristo at ang kaligtasan na sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos na nakamit natin, ay lahat po yung natanggap natin dahilan sa lahat ng mga pangaral at may mga tao nagbahagi sa atin ng aral ng Ebanghelyo, kaya tayong lahat nangaligtas at nang tayo nanampalataya at nagsisi ng ating kasalanan sa Panginoon, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At yan po'y dahilan sa biyaya at kahabagan ng Diyos sa atin. Kaya nga po kaibigan, kapatid sa Panginoon, kung hindi totoong nabuhay ang Panginoong Jesus, walang kabuluhan po ang lahat ng ito. Walang kaganapan, walang kaligtasan, walang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Subalit salamat na lamang ho na yung ating pananampalataya ay tiyak at may katiyakan sapagkat ang ating pananampalataya ay nakasalig sa hindi patay na Diyos, kundi sa buhay na Diyos, sa Diyos na buhay at buhay magpakailanman. Kaya nga po, sabi ng Bible, our faith is vain. Yung salitang word, yung for vain, it also means that which produces no result. Our faith is useless if there is no resurrection. Kung walang pagkabuhay na maguli. Redemption would be in vain. Wala akong kabuluhan, walang laman, o nothing. Yun pong redemption. Kaya nga po yung redemption, yung katubusan, yan po'y batay doon sa kanyang kamatayan, pagkalibing, at sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. It is on this that our salvation is rest. Diyan po nakasalalay yung ating kaligtasan. Kaya nga, however, a dead Savior cannot give life. Tandaan niyo po, ang isang patay na tagapagligtas ay hindi pwedeng makapagbigay ng buhay. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli upang bigyan ng kaganapan at katuparan yung ating buhay at pagkabuhay na maguli at yung buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa atin. Ito po'y merong katiyakan at merong kabuluhan. At maging yung ating katubusan ay tiyak at makatwiran at makatotohanan sapagkat ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Remission would be void. Not only redemption would be vain, remission would be void. Ang sabi ng Bible, ye are yet in your sins.
if there is no resurrection, kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay mula sa kamatayan, ang kasalanan ay hindi magkakaroon, hindi tayo magkakaroon ng katagumpayan. Sin won the victory over Christ and therefore continues to be victorious over all men. Yung kasalanan ay mananagumpay laban sa lahat ng mga na kay Kristo at yung lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Kristo at ang lahat ng tao ay hindi magnanagumpay laban sa kasalanan kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay na maguli. There is no redeemed life unless there is a risen life. Wala hong tinubos na buhay malibang merong buhay na nabuhay. Merong nabuhay mula sa kamatayan. Kaya nga po yung pagkakita ho ng mga saksi, ng mga witness na yung talagang libingan ng Panginoong Jesus ay walang laman o yung tinatawag na empty tomb naging tanging tourist attraction na lang sa mundong ito. At mga tao ay kung saan yung mga tao talagang nagkakanda, pumahog sila, nagkakanda. Alam nyo, di ba, pag nakita nila yung kung saan inilibing ang Panginoong Jesus, ay parang nagiging para sa mga tao na mga naniniwala o dili kaya ay sabihin natin deboto sa kanilang mga relihiyon, pananampalataya, nakikita natin na halos talagang makipagsiksikan sila, maabot lang nila, makita lang nila yung libingan ng ating Panginoong Jesus. Ay makita niyo mga kapatid, yung katotohanan na ang Panginoong Jesus ay talagang nabuhay na maguli. Okay? So preaching is without profit, faith is without forgiveness, and number 3, death is without deliverance. Death is without deliverance. Yan ho yung malungkot kapag hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa 18, excuse me po. Sabi sa verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Mapapahamak yung mga nangamatay kay Kristo. Yung mga nangamatay na walang nampalataya at nagtiwala sa Panginoong Jesus ay hindi magkakaroon ng katubusan. Death is without deliverance. Kaya nga binanggit dito ni Apostol Pablo doon sa mga binanggit na ang mga Kristiyano na mga nangamatay o yung mga mananampalataya na nangamatay, ay sabi ng Bible, ay fallen asleep in Christ. Kaya yung salitang fallen asleep sa original na salitang Griego, ang ibig sabihin ho niyan, ito po'y nanggaling, comes from another from, which we get the English word cemetery. Diyan ho kinuha yung salitang cemetery o sementeryo. Kaya in the beginning, nung pasimula ho, yung salitang cemetery was distinctively Christian word. Kasi yan ho'y ginamit, kinuha doon sa salitang fallen asleep in Christ. Batay doon sa original na salitang ginamit. Okay? So kaya, it meant that sleeping place, yung lugar na kinahihimlayan. O yung lugar na kung saan naroon ho nakahimlay yung mga nangamatay. So kaya nga, makikita natin dito mga kapatid na kung saan yung mga mananampalataya na kumilala kay Kristo na nangamatay ay magkakaroon ulit ng buhay na walang hanggan dahilan sa ang Panginoong Jesus ay hindi nanatiling patay. Kaya kung hindi siya nabuhay na maguli, death is without deliverance. Hindi magkakaroon ng buhay ang lahat ng mga tao. Hindi magkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon ng kaligtasan kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Kaya preaching is without profit, faith is without forgiveness, death is without deliverance, and then pang-apat, service is without significance. Service is without significance. Tingnan nyo ang sabi ng 19, if in this life only we have hope in Christ, we are all of men
most miserable. Sabi ng Bible sa Tagalog, kung sa buhay lang ito, kay Kristo tayo aasa, ay tayo na yung pinaka kahabag-habag. We will perish if in this life. Kaya yan yung sinabi ni Pablo, Apostol Pablo, na kung sa buhay na ito, umasa tayo kay Kristo at tayo yung kahabag-habag kung hindi siya nabuhay na maguli. Kaya titingnan ho natin yung konteksto dito na bakit binanggit ito. May nagsabi sa akin, ay bakit hindi tayo dapat magtiwala kay Kristo? Dapat sa sarili lang natin tayo magtiwala. Kasi wala namang kabuluhan yung magtiwala ka sa ibang tao. Pero ang sabi ko, kapag nagtiwala ka kay Kristo, may kabuluhan yan. Bakit? Sapagkat kay Kristo, mayroong katiyakan. Kay Kristo, mayroong buhay. Mayroong buhay na walang hanggan. Pero kaya, pag tinignan ho natin, yung konteksto ng talatang ito, ay sabi dyan, kung sa mundong ito, sa buhay na ito, kay Kristo tayo aasa, tayo ang pinakakahabag-habag, we shall perish. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. If Christ did not raise from the dead. Kaya nga, kung walang pagkabuhay na maguli, ang kaligtasan, ang nadulot nito, at ang pagpapala na meron dito sa buhay natin, without the resurrection and the salvation and blessing it brings, Christianity would be pointless and pitiable. Ibig sabihin, kahabagan lang ang kahabag-habag ang Kristyanismo at ang mga Kristiyano ay pwedeng pinakakahabag-habag na taong pwedeng mabuhay. Na andyan yung paghamak ng tao, na andyan ho yung kung saan nakita natin yung mga unang Kristiyano talagang ikinamatayan nila, yung mga hampas, yung mga pagkakulong, yung sila'y pinagbabato, dahilan alang-alang kay Kristo, afflicted, hindi maganda yung treatment, yung maltrato, hanggang sa yung iba ay nangamatay na dahilan sa kanilang pananampalataya at pangangaral tungkol kay Kristo sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo, na kahit si Pablo na isang persecutor at dating debtor, ipinangaral niya yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, and he was being ridiculed, he was being criticized, siya ho'y nakaranas din naman ng same maltreatment, ng same persecution na ipinaranas niya doon sa mga mananampalataya nung siya hindi pa mananampalataya. Kaya lahat ho ng yan, lahat ng mga nangauna sa atin, yung mga forefathers natin in faith, yung mga nangauna sa ating nakaranas ng hirap sa kanilang pananampalataya, wala pong kabuluhan ang lahat ng iyon. At yung kanilang paglilingkod ay walang significance, walang kahalagahan, walang meaning, walang kabuluhan kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Kaya lang, maraming salamat sa Panginoon, we thank the Lord, dahil sa katotohanan ay talagang nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Kaya dahil dito, if Christ is not raised, then we have no message to preach. If Christ is not raised, there is no God to hear our prayers. Walang sasagot sa ating panalangin kasi pagkatapos niyang mabuhay, after 40 days, di ba? After 3 days na buhay na maguli, na natili dito sa lupa ng 40 days, and after 40 days na kanyang pagkabuhay na maguli, umakyat sa langit at siya'y naging tagapamagitan, naging ating counselor. Siya ho yung dumidinig ng ating panalangin, naging chief priest natin, mga kapatid. And if Christ is not raised, we are not saved. Hindi tayo pwedeng maligtas at hindi tayo ligtas kung hindi nabuhay na maguli. Kasi nga naman, kung yung ating tagapagligtas ay nanatiling patay, sino pa yung pwedeng magligtas sa atin? Sa makatwid, hindi tayo pwedeng magkaroon ng kaligtasan. If Christ is not raised, then let's bring the missionaries home. Pauwiin na natin yung mga missionary. Kasi walang kabuluhan naman yung kanilang paghayo at pagpunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa ibang mga abutin ng maraming mga tao at ibang uri ng lahi sa mundo kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Our service is without significance if Christ did not rise from the dead. If Christ is not raised, let's close every church
and sell the property. Isara na lang yung simbahan, ipagbili na lang ang mga property. Hindi naman pala buhay ang ating Panginoong Kristo. Pero sa katotohanan, hindi pwedeng mangyari yun. Bakit? Sapagkat magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng Diyos, magpapatuloy tayo sa Panginoon, kasi yung ating pinaglilingkuran, yung ating sinamba at ating kinilalang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, ay buhay magpakailanman. Siya'y umakyat sa langit. At siya'y ating naging tagapamagitan, namamagitan para sa atin at sa Ama. Na namang hingin natin sa pangalan niya, mabibigyan ng luwalhati ang Ama, diringgin yung ating mga panalangin, ipagkakaloob yung ating mga panalangin. Paano kung hindi siya nabuhay? Hindi ho pwedeng mangyari ang mga bagay na yon. Okay? And if Christ is not raised, then every Christian for over 2,000 years has been wrong. Yung lahat ng mga Kristiyano sa loob ng mahigit 2,000 taon ay mali. Palso, hindi tama, hindi matuwid. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Kaya salamat na lamang po sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Okay? So kaya, yung ating pangangaral, walang profit ang ating pananampalataya without forgiveness, our death is without deliverance, our service, our death is without deliverance, our service is without significance. Pero ngayon, ang sagot po sa atin nitong 1 Corinthians chapter 15, okay? Sabi lalo doon sa verse 20, ang sagot niya ay malinaw pa sa sikat ng araw na walang pag-aalinlangan. Ang sabi, but now Christ is risen from the dead and become the first fruits of them that is left. Sabi sa 1 Corinthians 15:20. And let us consider how much what He has done for us. Kung ano yung ginawa niya para sa atin. Yung katotohanan, yung katwiran, yung pangako na makatotohanan na talagang mangyayari, may kapangyarihan siya sapagkat siya Diyos na nagkatawang tao at namatay, nalibing, nabuhay, na maguli. Pagkatapos na ika-4 na pong araw, umakyat sa langit at siya naging tagapamagitan natin. Nasabi ho nung aklat ng Acts, the same Jesus who ascended up to heaven is the same Jesus that will return in same manner. Makikita natin siyang lahat, siya'y babalik na muli sapagkat siya'y buhay at nabuhay magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Pagpalain po nawa tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyo ng marami. Salamat sa mga katotohanan at aral ng iyong mga salita. Pagpalain mo kaming patuloy. Kayo po nawa ang malwalhati. Kayo po nawa ang siyang mataas. Kayo po nawa ang patuloy na mapapurihan. At may pangaral sa lahat ng tao na ang aming Diyos, ang aming Panginoon ay buhay at buhay magpakailanman. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapangyarihan gumagawa sa buhay ng bawat isa, lalo't higit sa mga taong naniniwala at kumikilala sa iyo, Panginoon. Purihin po ang iyong pangalan. Salamat po sa araw na ito at sa biyaya mo palagi na kailangan namin araw-araw sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po nawa tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you all. Remember, Jesus is alive.
Amen.